Sige po pala, Maltese. Yun. Hindi yung aso, ha? Hindi yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? That is the big question now. Kasi, pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang pasaporte, ay teka muna, what does that say about your allegiance to our government and your patriotism? Di ba? Oo nga naman. Dual citizen. Divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta. At bakit Malta? Attorney, nasabi nila si mental health eh. Sabi ni Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin prosecution. sila. Oo. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth Ay, ang si mental Vice health. President Huawei, napakasikat niyan, ha? Opo. Oo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung Waway, Delilah. Ayun na naman siya to. Oo nga pala. Ay, nako, Sir Waway. Thank you so much for giving us another, maganda to eh. Magandang, coverage. Okay. Okay, and then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Eh yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, 'di ba? Nagkikwento si Kadan Marcoleta. Opo. Biniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Sabi niya, yung ba 32 pages na yan ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos? Kasi 30 minutos 30 lang, minutes lang. pumirma na eh. Oh. Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms dyan na baka noon mo lang nakita. Hala. At hindi wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Paano yan? Yung may nabasa mo, sabi niya, hindi nga inamin sa kanya. Ala. Sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, wag na bang ganun? Kung hindi nila naintindihan at hindi sila kumbinsido doon sa nabasa nila na impeachment, hindi nila binasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. At inamin na ni Toby Chanco, di ba? Anong inamin? Binigyan ng kwarta. Ala. Oo. Ala eh. Ay, hindi nigyan ng pulta eh. Ala, bayad kaya pa po eh. nagsipirma ang mga luko. Allah, ay. Maaring sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama naman, pag binigyan ka, tanggapin mo. Hindi tama yun, bribery yun. Pero attorney, Bibigyan ka in connection with your official duty. mali yun. Yung pag official duty, mali yun. Official duty nila yung pagpirma eh. Yun. Discretion nila yun eh. Tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao labang kay Congressman Frasco? Umamin daw na. Pala. Kaya ako tumanggap ng pera ay nung AKAP, etc. para sa mga projects. Sabi ni Bobby Tiglao, bribery yan. Nagsasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend mo ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Delikado. Kasi gusto nila tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatawa pa nga ako Risa nung dinimanda, yung ididimanda daw ako. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba nagsasabi sa'yo afraid ka? I'm also not afraid, kaya nga hinamon kita eh. Pambihira ka naman. Dapat hindi daw siya natatakot, kami matakot. Hindi nga kami natatakot, Ma'am Risa eh. 'Di ba ako nga nagsabing demanda mo ako. Meron bang ganun takot na naghahamon? Kayo naman. May pinagluloko niya. Ito rin si Sorry naman. Laila. Paano ma-implement o masasapatupad ng Korte Suprema yung power niya under the expanded judicial power ng Korte Suprema at yung constitutional duty niya to provide a check and balance under a tripartite system of government kung hindi mo papayagan na ito ay kumuha ng information, sabi ni Attorney Torion, with whom I agree. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Isang magaling na abogado pa ang nagsasabi. Pambihira naman itong mga taong ito eh. Basta, alam mo, medyo panic mode na sila, tingin ko. Kaya kung ano-ano na sinasabi nila, di ba? Kaya nga,
yung sinasabi natin na hindi nabasa. Kaya sinabi siguro Mali na ni yun. Senator Iba na. Zubiri that it is a witch hunt. Ako nagalit sila. Witch hunt? Bakit witch hunt? Hindi mo nga naintindihan yung pinirmahan mo. Minadali, di ba? Ayun ang dahilan. Oo. Ngayon, ang problema nila, ayan na naman yung pride. Akala nila immune sila, the rules do not apply. Ayan, inipit-ipit nila yung ibang mga complaint, di ba? May nag-file, inipit nila, hindi nila pinroses. Yung pang-apat ang pinroses nila. Nakalimutan yata nila yung 1-year ban. Ala. Hindi ko nga malaman kung sino ang nagpapayo rito sa mga ito. Baka si Manang Laila, asa kasi Teddy Te. O si Chel Jokno. Yan, oo. Tingnan nyo na lang record ng mga yan. Puro palpak. Kaya nagkakaroon ng butas. O, di ba? Panalo na, butata pa. Yan tinatawag na pera na naging Bato pa. Senator Bato pa kasi pinatidismiss ni Bato eh. Ayan, binigyan nyo ng reason para ipa-dismiss. Kayo ang palpak. Kanya, nung nakita yan ng Senado as an impeachment court, ay niremand. Pinabalik. Akala nyo naman kasi, kayong mga taga-House, hindi naman lahat, yung mga nagpapauto dyan sa liderato ng House, akala nyo walang makakapansin eh. Alam nyo, minsan, ay sa sobrang pride, dyan kayo madidisgrasya. Sa sobrang yabang, di ba nakalagay sa Biblia yan, di ba? Opo. Pride goes before a fall. Pag nagyabang ka, ikaw ay babagsak. Anong nangyari kay Dan Fernandez yan? Anong nangyari kay Abante? Saved by the COMELEC lang yan eh. Kung hindi kayo ma-impluwensya sa COMELEC dahil ang COMELEC ay pinamumunuhan ng dating abogado ng Pangulo at sumipsip kayo sa Pangulo, hindi ka naman mapaproklama, olats kay. Bago, mali naman yung sinasabing question mo eh. Mali pa yung procedure mo, late pa yung pag-file mo. Ala. Kaso mo, binabraso nyo kasi alam nyo hawak nyo yung COMELEC eh. Alam nyo. Anyway, umatakbo ang araw. Ano ngayon? Less than 3 years na. July 50 na. Darating din yan. Di ba? Delikado. Darating din yan. Bilog ang mundo, mga kasama. At alam nyo, yung mga atraso ng mga ganyan, babalik at babalik sa inyo yan. Ang karma ay hindi nyo maiwasan kahit anong kapit nyo sa poder. Yun lang. Oh, yeah. Parang si Kwan, si Gibo. Si Gibo pala ay Maltese. Hindi yung aso Hindi yung aso. Kasi meron pala siyang Maltese passport na booking. Ala. Kaya sabi, bakit daw siya ang defense chief? Sabi naman, in fairness kay Gibo, sabi naman niya, give up na niya yung kanyang passport noong 2022 nung siya ay tumakbo for senator. Recent lang yun 2022 at naniniwala naman tayo, hindi naman siguro magsisinungaling si Gibo. Pero ang ating problema, bakit siya in the first place may Maltese passport? What reason? That is the big question now. Kasi pag ikaw ay Pilipino at ikaw ay may ibang Lahi. pasaporte, ay teka muna, what does that say about your allegiance to our government and your patriotism? Di ba? Oo nga naman. Kahit mag-give up mo yun, ibig sabihin, for so long, gaano ka katagal mayroong Maltese passport? Gaano katagal dual citizen? Gaano katagal divided ang allegiance mo between the Philippines and Malta? At bakit Malta? Di ba? Attorney, ano yung Malta, please? Sabi nila. Hindi, country yun. Maliit na country maliit yun. yan. Di ba merong pelikula si Humphrey Bogart, yung Maltese Falcon. Meron ding Maltese na aso. Pero may nagsabi rito, tamang-tama daw na Maltese si Gibo. Pero kayo talaga napaka-malisyoso. Ibig yung sabihin, tuta ng si Gibo, Maltese siya. Kasi yung aso ko namatay, si Noynoy, Maltese yun eh. Noynoy ang pangalan, namatay na. Nauna pa siya doon sa tunay na Noynoy. Anyway, sa notang yan ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagtabi mga commercial information.